basta matapos lang ang pag-shoot ng ghost hunting video na ito. Makukuha na ni Chen Hao ang 1,000 na komisyon. Ako si Suruan Ruan, isang simpleng second-year college student. 3 buwan na kaming magkakasama ni Chen Hao. At ito naman ang bestie ko na si Lin Wei. Seryoso, hindi ko na talaga siya matiis kahit isang araw pa. Huwag ka nang magalit, kung hindi lang dahil sa sunod-sunuran siya. At wala tayong ginagastos sa kanya. Matagal ko na siyang chinugi. Mga hayop. Chen Hao, Lin Wei, kayong dalawa. Oy, Suruan Ruan, dahil narinig mo na rin naman ang lahat. Ilalabas ko na ang mga alas ko. Ang isang probinsyanang tulad mo na nakapasok lang dito dahil sa pag-aaral, ay hindi man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ni Chen Hao. Nakipagpustahan sa akin si Lin Wei na mapapaibig kita sa loob ng kalahating buwan. At bilang kapalit, papayag na siyang maging kami. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Ang mukha mong iyan ang mismong kasalanan mo. Habang may pagkakataon tayo ngayon, hiwain na natin yan. Anong tunog iyon? Multo. May multo talaga. Takbo na, bilis. Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Nagmamakaawa ako, huwag. Mamatay ka na. Kung makakaligtas man ako rito, pasisiguraduhin kong luluhod kayong mga hayop sa paanan ko. Maligayang pagdating sa A-Vice. Random na pumipili ang sistem ng mga tao upang isabak sa larong infinite flow na ito. Kailangan ninyong mabuhay sa bawat level para makabalik sa tunay na mundo. Tandaan nyo, ang mga nilalang sa loob nito ay hindi maaaring mamatay. Nagising ang aking talent na crush ng bayan agad-agad. Pero anong silbi nito sa isang madugong horror game? Hindi ko naman pwedeng akitin ang boss para manalo, di ba? Horror game na naging autumn game, mukhang exciting ito. Chen Hao, Lin Wei. Hintayin niyo lang ang pagbabalik ko. Magsisimula na ang laro. Welcome sa desertong nayon. Mangyaring hilingin na ang inyong mga hangad para sa bagong taon. Nabalitaan ko, tutuparin ang boss ang bawat kahilingan. Sa pinaka nakakatakot na paraan, gusto ko nang makaalis dito. Pagbibigyan kita. Nakaisip na ba kayo ng hiling nyo? Handa na ang akin. Gusto kong magpa. Baliw ka ba? Nakuha mo pang magbiro sa ganitong sitwasyon. Umalis tayo sa malapit sa kanya. Baka madamay pa tayo sa kapahamakan niya. Kuya, hirap ka bang igalaw ang mga binti mo? Hindi ko pa nasusubukan sa wheelchair, alam mo ba? Wala kang takot mamatay. Sumunod kayo sa akin sa loob. Kuya, ano bang gusto mong itawag ko sa iyo? Fu Quan, asawa ko, o mahal na Panginoon. Tigil na, Nian Sheng. Iyan ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang akong pinuno ng pamilyang yan. Sa ganda kong ito, 5 points lang ang binigay niya. Masyadong manhid itong si Nian Sheng. Mahal na pinuno. Kuya Nian Sheng, tutuparin mo ba talaga ang mga hiling ko? Tingnan mo sa taas. Tingnan mo muna bago mo pagpasyahan kung gusto mo nang mamatay. 4 na araw. Sapat na ang oras na iyan para mabihag ang napakagwapong lalaking ito. Ika-29 ng ika-12 buwan. Mag-alay ng insenso sa mga ninuno. Dapat din ninyong sundin ang mga alituntunin ng nayon. Pumasok ng sunod-sunod para mag-alay ng insenso. Dakilang pinuno ng angkan. Gusto mo ba talagang ikaw mismo ang mag-alay ng insenso para sa akin? Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Bukod sa pagtapos ng pangunahing misyon sa piitan, kailangan nyo ring iwasang malabag ang mga panuntunan ng kamatayan. Ang mga piitang antas ay karaniwang may iisang panuntunan lang ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay gwapo ako? Ang pangit namang multo nito. Ang baho ng hininga mo, huwag kang lumapit. Tingnan mo. Gwapo ba ako? Anong gwapo, walang kagwapo-gwapo. Laylay na ang balat mo at wala ka man lang gulong-gulungan. Ang tulad ni Kuya Nian Sheng ang matatawag na dekalidad. Ikaw, hamak na palamuti ka lang. Minaliit niya ako.
Ayoko na mabuhay. Multong lalaki na nga, pangit at inutil pa. Anong nangyari? Anong nasa loob? Paano ka nakaligtas? Nakakagulat naman. Ang baguhang tulad ko. Hindi ba dapat ay ginawa niyo na akong pain sa daan? Sabihin mo sa akin, anong nasa loob? Taimtim lang akong nag-alay ng 3 patpat ng insenso. Tapos lumabas na ako. Taon-taon ay may mga tanga. Pero ngayong taon, parang sumobra ang dami. Multo. Patay. Patay na ba siya? Pumasok si Ate Sue at walang nangyaring masama sa kanya. Anong panuntunan ang nalabag niya? Patay na rin siya. Tahimik siyang namatay sa mismong harapan natin. Pinapakiusapan ang mga panauhin na ituloy ang pag-aalay ng insenso. Nakakapagtaka, wala nang nangyaring masama. Mukhang kailangan ng pahinga bago muling pumatay. Nakaligtas ako. Natapos ninyo ang gawain sa bulwagan ng mga ninuno. Magkakaroon kayo ng isang pagkakataon na baguhin ang inyong kahilingan. Babaguhin ko. Sinasamo ko ang patnubay ng mga ninuno. Ilayo ako sa sakuna at mamuhay ng payapa hanggang sa pagtanda. Ipagkakaloob ang iyong hiling. Kami rin, babaguhin namin. Ilayo kami sa sakuna at mamuhay ng payapa hanggang sa pagtanda. Ipagkakaloob ang inyong hiling. Suruan-ruan. Ikaw naman. Kuya Niansheng. Hindi ko pa nasusubukang makipaglaro sa loob ng bulwagang ito. Sapat na iyan. Gusto kong baguhin ito, ang makasama ka sa loob ng silid-tulugan dito sa bulwagan. Bakit hindi mo sabihing ipagkakaloob ang iyong hiling? Gabi na. Dadalhin ko na kayo sa inyong pahingahan. Tumataas na ang antas. Gusto mo pa rin talaga ang ganitong estilo, no? Suruan-ruan, isa kang salot na mahilig tumukso ng mga tauhan sa laro. Huwag kang tumabi sa amin. Tama, lumayo kayo sa kanya. Para hindi kayo madamay sa kamatayan dahil sa kanya. Kayo talaga. Sa tingin ko, mas malaki ang tsansang mabuhay kung sasama ako kay Ate Sue. Napakabait mo, huwag kang mag-alala, nandito si ate. Tinitiyak ko sa iyong marami kang matututunan. Saan ka pupunta? Napakadelikado sa e-bikes kapag gabi. Siyempre, para tapusin ang aking misyon. Kuya Niansheng, napakalungkot ng malalim na gabi. Kaya pinuntahan kita, para tuparin ang aking kahilingan. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Suruan-ruan. Kung ganoon, dapat kang tumingin ng mabuti. Ito ang katotohanan ng desertong nayon. Natatakot ka na ba? Kuya, ang talas naman ng texture ng balat mo. Ang bagsik, hindi ka ba nadidiri? Ang contrast na ito ay isang obra maestra. Hayaan mong tingnan ng maigi ni Nen. Suruan-ruan, ang lakas ng loob mong manghipo. Baliw na babae. 1, 2, 3. Salamat naman. Walang nangyaring masama kagabi. 5 pa rin tayong natira. Tama ang hiling natin. Siguradong mabubuhay tayo hanggang sa dulo. Akala mo ba makakalusot ka sa pang-aakit sa dis? Mamatay ka na lang. Multo. Buti nga sa iyo. Iyan ang napala mo sa hindi pag-iingat sa pananalita. Walang namatay kagabi. Tahimik hanggang pagtanda. Ito na talaga ang sagot para makaligtas. Ngayon ang bisperas ng bagong taon. Mamayang gabi, lahat ay dapat pumunta sa templo ng Nayon para sa pagbabantay. Kuya, medyo malupit ka kagabi, Hahanapin kita ulit mamayang gabi. Ang cute naman. Tamang-tama, bago ang pagbabantay mamaya. Maghanap muna tayo ng mga clue dito sa Nayon. Ano nga ba ang sikretong itinatago ng desertong Nayon at ng pamilya niyan? Mga reporter kami mula sa lungsod. Gusto lang naming magtanong tungkol sa kwento ng pamilya niyan. Hindi ko alam. Bagong taon ngayon, marami pa kaming kailangang gawin. Hay, nabalitaan ko na hindi pa raw nag-aasawa si Niansheng. Baka naman baog siya.
Ang pamilya ni Ann ang pinakamayaman sa desertong na yun. Pero kailanman ay hindi sila nagdaos ng kasalan. At saka, ang pamilya niyan ay laging may iisang anak lang, na ipinapasa sa bawat henerasyon. Hindi ito nagbabago, hindi nag-aasawa, pero may tagapagmana sa bawat henerasyon. Ruan-ruan, ang kilabot ng lugar na ito. Bakit ba natin tinitingnan itong mga lumang litrato? Kahit na mag-ama sila, imposibleng maging eksaktong-eksakto ang distansya ng mga mata at tangos ng ilong. Maliban na lang kung iisa lang silang tao. Gets ko na. Si Niansheng ay isang matandang birhen na 300 taon ng buhay. Eitsu, hindi ba dapat na? Isa siyang matandang halimaw. Diyos ko, kung mapapaamo ko siya, siguradong makakabalik ako sa totoong mundo. Ruan-ruan, napapaligiran na tayo. Takbo na. Ang buong nayon ay puno ng mga multo. Para itong nursing home na naging pugad ng mga zombie. Saan tayo pupunta? Bumalik tayo sa mansyon ng pamilya niyan. Sa ilalim ng mga patakaran ng laro. Hindi pa tayo maaaring patayin ni Niansheng. Oh, buhay pa pala ang salot na gaya mo. Ang masamang damo matagal mamatay. Tiyak na aabot ako ng 100 taon. Lagot na. Papasok na sila. Sindihan ang ilaw. Takot sa liwanag ang mga multo, hindi sila mangangahas pumasok. Kandila lang ang meron dito. Sandali. Huwag mong sindihan. Bakit? Alam ko na ang patakaran ng yugtong ito. Ang pangunahing layunin sa yugtong ito ay ang paghiling. Ang paghiling ay hindi makakapatay agad. Pero ang kakatuwang panuntunan ng mga taga-nayon ay bawal humawak sa kulay pula. Maliban sa babaeng kailangang umalis dahil sa hiling. Lahat ng mga napatay ay nakahawak sa kulay pula. Kung hindi ako nagkakamali, may cooldown period ang pagpatay sa pamamagitan ng hiling. Pero ang bawal sa pula ay walang ganoon. Kaya naman sunod-sunod na napatay ang dalawa nating kasama. Ate Sue, ang lupet mo. Nakatago lang pala ang mga rules sa maliliit na detalye. Miss, pasensya na, nabulag ako dati. Ngayon, makikinig na ako sa iyo. Iparating mo naman ako sa dulo ng laro, please. Hindi naman pala masama ang pakiramdam. Basta't isasama mo ako sa pag-clean ng stage. Pagsisilbihan kita araw at gabi. Buwisit, sabi ko na nga ba, bawal ang masyadong malandi. Ate Sue, nabaliw na ba siya? Nagbabago ang anyo niya. Mukhang patay na siya kanina pa palang umaga. Anong nangyayari? Hindi ba't magkakasama kayong lumabas kaninang umaga? Hindi ko rin alam. Naghiwa-hiwalay kami sa templo ng Nayon kanina. Tapos na tayo. Dito na yata matatapos ang buhay natin. Lasiw, nagmamagaling na babae. Sana yung ito. Walang makakataka sa mga panuntunan. May paraan na ako. Anong balak niyang gawin? Pwede pala ang ganoon. Ito ang totoong halik ng dugo. Siya ang Jiachu. Huwag hahawakan. Mainit siya. Basta pareho tayong madikita ng dugo ko. Malilito sila. Hindi nila ako mapapatay. Talagang napakatalino mo. Pero maling hiling ang nagawa mo. Kailangan mo pa ring mamatay. Hindi lang ako matalino. Magaling din akong humalik. Bagong araw na. Nag-reset na ang mga rules ng mga taga-nayon. Nakaligtas ka. Naku po, masyadong madiin ang halik kagabi. Naubusan ako ng hininga. Kuya, buhatin mo naman ako pababa. Suruan-ruan. Isa kang tunay na baliw. Ate Sue, ang galing mo talaga kagabi. Hindi kaya isa kang pro player na nagtatago lang ng identity. Nabasag na ang rule ng mga taga-nayon tungkol sa pagkakita ng dugo.
Ngayon, ang problema ay ang paghiling. May cool down ang paghiling. Dahil ginalingan ko masyado kagabi. Palagay ko hindi na gaanong mainit ang ulo. Ni Kuya Niansheng ngayon. Sige, magaling ka na. Ako ang nagkamali noon. Mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Good. Ang batang masunurin ay binibigyan ng candy. Unang araw ng bagong taon. Palitan ang damit ng ninuno. Manalangin para sa mapayapang taon. Sino naman ang ninuno na iyon? Kung hindi masisiyahan ang ninuno, ikukulong ang 4 sa piitang tubig. Hindi niyo kami pwedeng piliting lumabag sa panuntunan. Ayon sa Libian, kung hindi matatapos ang misyon, dapat lang kaming parusahan. Ako na ang gagawa. Nagtrabaho na ako dati sa film crew bilang costume designer. Bakit hindi ko magalaw? Ako na. Ang lamig-lamig pa naman. Kuya, naninigas na ang katawan mo. Dahil para kang matigas na karne. Kailangan muna kitang palambutin bago kita tikman. Tignan mo. Lumalambot na ang mga kasukasuan mo. Kuya, ang bilis ng tibok ng puso mo. Bihisan na kita. Hihi. Ay nako, ang hirap naman butons nito. Kuya, iangat mo naman ng bahagya ang bewang mo para maisuot ko na. Talagang isa kang mapang-akit na engkanto. Kuya, ang ganda ng hubog ng bewang mo. Sayang nga lang at natatakpan ng damit. Mas maganda siguro kung wala kang suot. Suruan-ruan. Wala ka talagang kahiya-hiya. Para lang mabihisan kita, kuya. Pinagpawisan na ako ng husto, alam mo ba? Tapos na ang task natin sa pagbibihis, di ba? Akala ko ba mahirap at nakakapagod ang magbihis? Gusto nyo bang baguhin ang hiling nyo? Palaging payapa at walang gulo. Ibig sabihin, tama lang na walang sakuna o hirap. Hindi na babaguhin. Paano naman ako? Tumahimik ka. Pupuntahan kita mismo mamayang gabi. Para maging komportable ang ating pinunong kuya. Lalabas muna ako ng kwarto mamayang gabi. Walang sakuna, walang hirap. Tahimik hanggang pagtanda. Suruan-ruan. Ikaw na ang susunod. Alam ko na kung bakit pinatatahimik mo ako kaninang umaga. Para pala magawa ang seryosong bagay mamayang gabi. Malakas ang hangin sa labas. Halika na sa kama. Ang bawat sandali ng gabi ay mas mahalaga pa sa ginto. Huwag nating hayaang makinig ang mga multo sa tabi-tabi. Lapastangan. Naparito ako para patayin ka. Patayin ako. Ay naku. Baka hindi kayanin ng matatanda mong buto, kuya. Halika rito, patingin niya ako. Matapos kitang imasahe kanina, tumigas ba ng husto? Sa loob ng 300 taon, marami na akong pinatay. Ngunit hindi pa ako nakakakita ng babaeng tulad mo. Walang kahihiyan. Baliw. Ingat sa pag-alis, pinunong kuya. Ihintayin ko ang pagtupad mo sa aking hiling. Hindi ko ititrangka ang pinto, ha? Ah, patay na. Paano siya namatay? Mali ang hiling na maging payapa hanggang sa mamatay. Ano ba talaga ang tamang sagot? Mamatay na rin ako. Ayaw kong maging balat ng tao. Saklolo. 2nd araw ng bagong taon. Oras na para sa dula. Tapos na ang dula. Ngunit hindi pa rin kayo nakakahiling ng tama. Magsisimula na ang huling pagpaslang. Ito na ang huling pagkakataon para baguhin ang inyong hiling. Huling araw. Ang task natin ay tapusin ang dulang gintong kasal para sa mga taga-nayon. Bukod sa ating tatlo, lahat ng aktor sa entablado ay gawa sa papel. Ikinukwento ng dulang ito ang pinagmula ng desertong nayon at ng pamilyang niyan. 300 taon na ang nakalilipas sa araw ng libing ng babaeng ikakasal. Biglang bumalik si Niansheng sa burol.
Nilaso ni Niansheng ang lahat ng mga taga-nayon na pumuwersa sa kamatayan ng babae. Hinayaan niya silang mahawaan ng salot para mabuhay. Naging mga alipin sila ni Niansheng para makakuha ng lunas mula sa kanya. Ang lunas na ito ang tuluyang kumontrol sa mga taga-nayon. Hindi sila makatakas ni hindi mamatay. Naghahanap ng kamatayan ng walang mapuntahan. Magkalat ng perang papel para paalisin na siya. Hindi pwede. Huwag na huwag hahawak sa kulay pula. Ayaw nang sumunod ng mga kamay ko sa klolo. Ate Suruan-ruan, mag-isip ka bilis ng paraan. Kapag hindi sumunod sa script, labag sa panuntunan, tepok ka. Kapag hinawakan ang pulang pera, labag sa bawal, tepok ka rin. Isa itong lohika na siguradong deadball. Ha ha ha. Suruan-ruan. Tingnan natin kung ano pang magagawa mo. Masyadong boring ang laro ng pag-iyak sa patay na ito. Ipapakita ko sa inyo ang bawat hakbang ng namumukadkad na lotus. Bawat hakbang ay namumukadkad na lotus. Mahusay na diskarte. Kawawa naman ang bahaging ito. Ako ang gaganap bilang bride. Dati silang magkababata. Pinilit na ikasal ang bride sa Panginoong Mailupa bilang kabit. Bisperas ng kasal. Nangako sila sa isa't isa dito gamit ang pulang laso. Ngunit hindi sumunod ang bride. Nagpakamatay siya. Napilitan si Niansheng na lumayo sa ibang bayan. Binili ko ito para sa iyo, hayaan mong itali ko ito. Wag na po, kuya. Hindi ko gusto ang kulay pula. Dahil hindi ito maiiwasan. Kung gayon, huwag. Bawal ang pula, mamatay tayo niyan, Ate Suruan-ruan, anong balak mo? Ate Suruan-ruan, anong klaseng galaw iyan? Ayaw kong makipagsumpaan ng pag-ibig sa taong papel na iyon. Nilabag mo ang bawal na kulay pula. Naghahanap ka ng kamatayan. Nilabag ko nga ang patakaran, totoo iyon. Pero alam kong kaya mong kontrolin sandali ang masamang multo. Mas maraming namamatay sa dungsyon na ito, mas sumasaya ako. Ang susunod na bahagi ay ang masayang pagsasama. Hindi mo ba gustong subukan? Kung ano ang pakiramdam ng ikasal sa isang taong buhay. Nakulong ako sa dungsyon at sa mga alaala. Lahat ay natatakot. Siya lang ang may lakas ng loob na lumapit sa akin. Sige, para sa bahaging ito ng dula. Nakakatawa, halatang walang karanasan kaya madaling ma-hook. Unang yukod sa langit. Ikalawang yukod sa lupa. Mag-asawa, yumukod sa isa't isa. Ihatid na sa silid tulugan. Mag-ingat ka. Sa wakas, teritoryo ko na ito, si Suruan-ruan. Kuya Niansheng. Halika. Tuturuan kita. Ang hiling ko ay makasama ka sa loob ng ating silid. Oh baby. Babala, ang tibok ng puso ng Dungsyon Boss ay lumampas na sa limitasyon. Mahal na ninuno, hintayin mo ang susunod kong pagbisita para piliin ka. Tapos na ang Dungsyon. Nakabalik na ako sa totoong mundo. Nakumpleto ang talent mission, karagdagang reward na 1,000,000 yuan. Oh! Wow! Yaman na natin. Kuya Niansheng. Hindi ko akalain na si Niansheng ay baliw na ma-in-love sa akin. Handang gawin ang lahat ng walang reklamo sa bahay. Hindi masama itong infinite flow. Mangungolekta ako ng isang poging bida sa bawat dungsyon, hahaha. Nakaahon na ako mula sa impyerno. Lin Wei, Chen Hao. Dumating na ang karma ninyo. Itong 100,000 reward sa ghost hunting. Sapat na para magpakasasa tayo pansamantala. Ang paggamit ng buhay niya para sa ating kayamanan.
May tuturing na rin kabayaran niya iyon sa iyo. Napakagandang chicks. Chen Hao, saan ka ba nakatingin? Lin Wei, masarap ba ang steak na kapalit ng buhay ko? Sino ka ba para galawin ang babae ko? Ruan, ikaw, hindi ba nahulog ka na sa balon at namatay? Tao ka ba o multo? Masyadong malamig sa impyerno. Kailangan kong bumalik para makihingi ng init sa inyo. Sa hitsura mong iyan, gusto mo bang patayin kitang muli? Matigas ang buhay mo ngayon, pero wala akong pakialam kung mamatay ka man ulit. Chen Hao, huliin mo siya. Kuya Niansheng, may gustong mang-api sa akin. Pababayaan mo lang ba? Alaynan. Aray ang kamay ko. Ang lakas ng loob ng mga basurang gaya ninyo na hawakan ang asawa ko. Ruan, ang dalawang langgam na ito, gusto mo bang balatan o durugin ang mga buto? Lin Wei, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na karma. Hindi ba gusto niyang makipag-agawan sa akin? Pwes, hayaan niyo siyang makatikim din ng impyerno. Ruan, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ibibigay ko na ang lahat ng 100,000 sa iyo. Tinukso lang ako ni Lin Wei. Chen Hao, marami akong pera. Ngayon, ang gusto ko ay ang mga mata mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako. Huwag please. Ganyan din ako nagmakaawa sa inyo noon. Mag-ingat ka. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ang may-ari ng hotel. Sana ay mas masaya siyang kalaro kaysa kay Kuya Niansheng. Ano kaya ang magiging premyo sa pag-clear ng antas na ito? Kidnapping ito. Tatawag kami ng pulis, gusto ko nang umuwi. Buksan niyo ito, uwi na ako. Huwag na kayong maingay. Kung gusto ninyong mabuhay, magtipid kayo ng lakas. Hindi hinto ang sasakyang ito. Nagpapanggap ka pang magaling dyan. Tatalo na ko ngayon din. Tingnan natin kung hindi titigil ang sasakyang ito. Patay na siya. Tingnan niyo dali. Bumababa ang temperatura sa thermometer. Negatibo 30 degree na. Anong meron sa ika-13 palapag? Ilapit niyo ang mga cellphone niyo. Ito ang mga pahiwatig ng mga panuntunan. Hala, mayroong 2 panuntunan ng kamatayan sa pagkakataong ito. Una, sa sobrang lamig. Kapag nagkaroon ka ng hypothermia, deadball ka agad. Ang isa pa, pasensya na. Hindi ko rin mahulaan. Makapal ang tabako. Baka mas makatagal ako ng konti, di ba? Nagmamabait ka pa ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana mamamatay ang asawa ko. Dahil ba nangaliwa ang asawa mo sa likod mo kasama ako? Biro lang. Mas gumaan ba ang pakiramdam mo? Kaysa sa pagtataksil. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang siya. May sayad ba siya sa utak? Pareho silang may tama. Naku. Kasalanan ko ito, pakalat-kalat ako sa bahay na nakasandulang. Ngayon, mamamatay na talaga ako sa lamig. Ang mga aplikante pumila rito. Grabe naman ang aura ng ilis na ito, amoy kamatayan. Kamay ba ito ng mamamatay tao? Parang isa itong naglalakad na heater sa sobrang init. Ang init. May sayad talaga siya sa utak. Buti na lang at loyal ako sa asawa ko. Kung hindi, baka naakit na niya ako. Napakalamig at walang pakiramdam. Sanay na ba siya sa laban? Bumaba ka. Huwag mo akong itulak. Kuya, pahiram pa ng 2 minuto, please. Ang nag-iisang hotel sa loob ng 100 milya sa paligid ng bundok ng Niebe. Ito rin ang pinakamagarbong vacation hotel.
Kalahating araw na akong paikot-ikot sa hotel. Si Luzan lang ang nag-iisang gwapong boss dito. Nasaan kaya ang boss? Sa wakas, mainit na. Ang weird naman ng disenyo ng hotel na to. Parang balat sa loob ng isa pang balat. Umaalingasaw ang amoy ng matagal ng nabubulok na laman. Hindi ba magiging weird? Kulang kayo ng isang tao. Sakto, siya ang ginawang palamuti sa pinto. Front desk lang. Hawak nito ang lahat ng impormasyon ng mga bisita at mga susi ng kwarto. Kuya, bigyan mo ako ng pwesto sa front desk. Pwede ba, please? Bitaw, pumunta ka sa front desk at manatili doon. Hihi! Salamat, kuya. Nandadaya ka. Hindi yan patas. So what? Dito. Ang mabuhay ang pinakamahalaga. Ako ang security captain, si Luzan. Maaari niyo akong tawaging Captain Lu. Galingan ninyo ang trabaho at hindi kayo pababayaan ng boss. Ang boss, nasa hotel din ba siya? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. 1.7 meters ang taas. Malapad na balikat, makitid na baywang. Isa na namang dekalidad na lalaki. Tiningnan ko na lahat ng mapa. Walang 13 DA floor ang hotel na ito. Hay, ang instance na ito ay walang time limit. Makakalabas lang tayo kapag natapos na ang misyon. Welcome po. Ang mga paa nila ay hindi sumasayad sa lupa. Multo lang ang naglalakad ng ganyan. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hello, nag-book kami online ng honeymoon suite. Pasensya na po. Ayon sa hotel, wala na pong bakanting kwarto. Siguradong system error lang yan. Sandali lang po, sir, madam. Aayusin po namin ito ngayon din. Huwag kayong mag-alala, dahan-dahanin nyo lang ang pag-aayos. Kailangan naming mag-check-in eh. Ha ha ha. Paano na to, wala na talagang kwarto. Hindi naman siguro sila maglalagay ng tiyak na kamatayan sa isang instance. Kung hindi, sana pinatay na lang nila tayo agad. Talaga bang hindi na kami pwedeng mag-check-in? Mamamatay na ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Ang suite 1,204 ay kalilinis lang. Welcome po sa pag-check-in. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Alam ko na kung ano ang pangalawang death rule. Una, tiyak na kamatayan dahil sa matinding hypothermia. Pangalawa, ang pagtanggi sa makatwirang hiling ng isang bisita ay tiyak na kamatayan. Yung dalawa kanina, sinadya nilang sabihin ang hiling nila. Kapag walang kwarto. Sa ating dalawa, kailangang mamatay ang isa. Salamat sa pagliligtas sa akin. Pero yung 1,204 na binigay mo kanina, kwarto iyon ni Captain Lu, di ba? Hindi naman labag sa rules ang ibigay ang kwarto ni Captain. Hindi rin naman siya mamamatay. Pwedeng gamitin ang mga dis bilang alay. Grabe, ang lupit. Pagkatapos ng trabaho, bawat isa sa atin ay dinala sa kani-kanyang staff restroom. Lalong bumababa ang temperatura ngayon. Manipis na kumot lang ang meron dito sa restroom. Sa tindi ng ginaw na to, hindi tayo aabot hanggang umaga. Kailangang lumabas para humanap ng pampainit. Ang sarap at ang init siguro ng balat na to. Baklasin ko na lang kaya para mainitan ako. Kuya Nian Sheng, may gustong bumalatay sa balat ko, papabayaan mo lang ba ako? Pumili ka kung paano mo gustong mamatay. Anino ni Nian Sheng, kapag nakatagpo ng mababang uri ng multo, gagana ang death wish. Mabablock nito ang isang atake. Bitaw, mamatay sa pagkaubos ng dugo. Gaya ng iyong hiling. Ay, hindi man lang nakapag last kiss. Pasintabi po. Sige, ituloy nyo lang yan. Captain Lu, delikado, may sunog.
Saan ang sunog? Dito sa puso ko, nagbabaga. Captain Lu, yung mga guest na to. Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Magtrabaho lang kayo ng maayos at tapusin ang gawain. Opo, CJ. Kuya Captain. Patayin na natin ang ilaw at matulog na. Dito ka matutulog. Kuya Captain. Kapag lumabas ako, magiging malamig na bangkailang ako. Kapag may namatay, siguradong kakaltasan ng boss ang sahod mo. Bahala ka. Buti naman at matalino siya. Ang init naman. Sa wakas, makakaligtas din ako ngayong gabi. Suruan-ruan. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung hindi ka mamatay sa ginaw, manyakis ka. Ang lamig. Luzan. Tandaan mo, hindi ko to makakalimutan. Nung sumapit ang umaga, bumalik sa normal ang hotel na to. Habang wala si Luzan. Tamang-tama para maghanap ng mga clue. Anong ginagawa mo dyan? Kuya Luzan, magkatabi naman tayong natulog kagabi sa iisang kama. Ano na bang label natin? Alainan. Mahilig pala si Kuya Luzan sa habulan. Parang inosenteng aso na may pagkawal. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong malampasan ang dungsyo na to, pananagutan kita. 1 oras na lang bago mag-duty. Nagdesisyon kaming i-share ang mga nangyari kahapon. Ako muna, nakapag-serve ako ng 13 plato kahapon. Sigurado akong tao ang mga iyon. Ako naman ang tagabantay sa gabi. Kagabi, nagsimula na akong magpatrol sa bawat floor base sa rules. Sino iyan? Sinong nariyan? Hiram muna ng 1 taon. Nung oras na babalatan na nila ako ng buhay, naalala ko ang tungkulin ko. Pinatunog ko ang tambol at lumapit sa kanila. Tumama ang hinala ko, pero kitang-kita ko pa rin. 13 multo ang nandoon kagabi. Nagising ako mula sa aking panaginip kagabi. Narinig ko ang malalakas na kalabog sa pasilyo. Agad akong nagtago sa ilalim ng kama. Mayroong 13 ulo lahat-lahat. Sumisigaw sila na manatili raw ako. Ginamit ko ang aking anting-anting para makaligtas sa panganib. Hindi ka ba natatakot? Siyempre natatakot, pero paano ako mananalo kung hindi ako kakain ng buso? May point ka. 13 putahe. 13 multong nanghihiram ng buhay. 13 ulo ng tao. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sandali, nasaan na yung astig na babae? Baka patay na. Hindi maaari. 5 pa rin ang bilang ng mga manlalaro. Hindi ito nagbago. Siguradong buhay pa siya. Habang hindi pa oras ng trabaho, tignan natin ang surveillance para mahanap siya. Suruan-ruan ang paggamit mo ng ganda para manlinlang. Ay mas mabilis pa kaysa sa pagbebenta ng talino. Kung kailangang mamatay, dapat ay elegante pa rin. Pupunta ba tayo o hindi? Sang-ayon kami sa sinabi ni Binibining Su. Tara! Nahanap ko na. Yung babaeng astig. Nasa may hagdanan siya. Kailangan natin siyang iligtas. Nakulong siya sa bahaging ito ng hagdan. Siguradong may dahilan ito. Mailigtas muna natin siya bago tayo magtanong. Huwag kayong papasok. Paano kung isa siyang bisita? Kapag pumasok tayo, lalabag tayo sa patakaran para sa mga bisita. Gumamit ang maligno ng pain para bitagin tayo. Inaantay na lang nila tayong mahulog sa patibong. Hindi mo akalain kung gaano kapursigido ang mga malignong ito para lang makapatay. Huwag pumasok. Malalaman natin kapag sinubukan natin. Huwag masyadong mayabang. Baka masaksak ka sa likod. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, huwag kang masyadong papansin. Ito nga yung astig nating kapatid. Marunong ka rin pala nito. Matagal ko nang gustong subukan ang linyang iyon. Buong magdamag na akong naglalakad. Kahit anong gawin ko, laging nasa 12 baitang ako. Ano ba talagang nangyari kagabi? Kagabi lang, habang nanginginig ako sa lamig sa loob ng kwarto, nakakita ako ng mga sulat na dugo sa dingding. Paghakbang ko sa hagdan, nawala na ako sa wisyo ng oras. Tuloy-tuloy lang ang bilang ko. Hanggang sa dumating kayo, hindi ba't pinagbawalan mo kaming pumasok? Wala akong sinabing ganoon. Ibig sabihin, panlilin lang iyon ng multo. Kahit hindi sumusunod sa batas ng pagpatay. Kaya pa rin nilang itumba ang astig na babaeng ito.
Matalino ang mga malignong ito. Alam nilang bistado na natin ang paraan nila ng pagpatay. Kaya gumamit sila ng ibang diskarte. Mukhang hindi na rin tayo makakalabas. Nakaligaw na pader. Nagbibilang ng mga baitang. Yari na. Mamamatay tayong lahat dito, bilangin lang hanggang 13. Makakalabas na tayo. Simpleng nakaligaw na pader lang pala ito. Alam ko talagang hindi ako nagkamali sa pagsunod sa ludi ko. Ikaw na nga, ang paborito kong klasikong kulay. Wow, isa itong kagamitang maligno. Sandali, hindi ganyan. Magre-retouch lang ako ng makeup. Tapos na. Nabaliw na rin si boss. Suruan-ruan. Anong oras na ba? Nagagawa mo pang mag-ayos sa sarili. Siyempre naman. Ako kaya ang vandertong paborito ng lahat. Profesional lang ako, di ba? Ito ba yung pader na walang katapusang ikot? Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas sa loob na ito kailanman. Isang masamang kultista. Tunay na masama si boss. Opo, ito ay ang aking limited edition. Ang amo mismo ang nag-utos. Ililipat ka sa message room. Ang mga customer sa message room ang pinakamapili sa lahat. Doon din pinakamadaling mabigo sa mga hiling nila. Isang lugar na tiyak ang kamatayan. Mukhang binigyan ka ng espesyal na atensyon ng misteryosong boss. Binibining Sue, ito ang iyong unang customer. Alam mo ang mangyayari kung hindi maganda ang serbisyo mo. Kung maganda ang serbisyo ko, may tip ba ako? Dapat siguraduhin mong buhay ka pa para magastos ang kikitain mo. Ang hiling ng customer ay pamparelax ng mga kalamnan. Walang problema. Nasaan ang mga kagamitan? Tamang-tama, dinala ang lahat para linisin. Gumawa ka ng paraan, Binibining Sue. Gusto ng customer na simulan na ang serbisyo. Sinasadya niyo akong pahirapan. Maliit na bagay lang ito. Ang sinasadyang pananakit sa customer ay parurusahan ayon sa patakaran. Wala kang alam, hot stone therapy ang tawag dito. Ang sarap. Pakisara na lang ang pinto pag alis mo, ha? Akala mo ba tapos na ito? Papatayin kita balang araw. Ang ganda ng muscles na ito, ang sarap hawakan para mawala ang stress. Hindi masama, sunod naman ay ang ulo. Nasaan ang ulo? Masahe sa ulo, masahe sa ulo. Sige, imasahe mo ako. Bakit? Natatakot ka ba sa akin dahil pangit ako? Kalokohan. Ang jawline nyo ay mas malinaw pa kaysa sa lifeline ko. Tingnan nyo ang aking sikretong paraan ng pag-aayos ng mukha. Ang gwapo nyo palang talaga. Sayang naman kung ang mukhang pangpelikula na ito ay gagawin lang na bola. Ang sakit ng leg ko. Kuya, wala ka namang leg, ah. Wow! Napakagandang babae. Nakakatawa. Ang buff ko bilang bida na paborito ng lahat. Sa wakas ay nagamit din. Tatanungin kita, ang hotel na ito ay puro bagong wallpaper. Ano ba talaga ang nangyari dito? Bago nagbukas ang hotel, may 13 manggagawa ang namatay. Isa ako sa kanila. Narito na ang susunod na customer. Ito na ang tip mo. Hindi mo ako mapapatay. Sumuko ka na. Ang customer na ito ay hindi madaling pagsilbihan. Nagpa-reserve ang customer na ito ng full body hydrotherapy. Ang tingin ng manager bago siya umalis. Parang sinukat na niya ang laki ng kabaong ko. Mukhang ang customer na ito sa hot spring ay may malaking gana. Hi! Naliligo ka na ba? Kailangan mo ba ng mga talulot ng rosas? O baka naman, alak para mawala ang lansa? Ruan. Unang pagkikita pa lang natin ay nanghihipo ka na agad. Medyo bastos yata yan. Nasisira na ang balat ko. Hihiramin ko muna ang sa iyo. Pahiram ng balat, bakit hindi muna tayo maupo? Pag-usapan natin ang buhay-buhay. Babala. Naghahanap lang ng kapalit ang multo ng tubig.
Minsan ko lang nagamit ang buff na ito. Ibigay mo sa akin. Ang balat mo. Bitawan mo siya. Niansheng. Saklolo. Pumili ka kung paano mo gustong mamatay. Gawin mo na. Oh, sir. Mamatay ng pugot ang ulo. Kung iyan ang nais mo. Ayos ka lang ba? Bakit hindi mo ako tinawag agad? Ang istorya ng isang mahinang dilag at ng dominanteng amo. Ang pinakamagandang panoorin. Bakit ang tapang mo pa rin kahapon? Nagsiselos na si Kuya Niansheng. 2 beses na kitang niligtas. Paano mo ako gagantimpalaan? Bitawan mo siya. Akin siya. Ang bilis naman mahulog ng loob ni Captain. Hoy, bantay sa lakay, huwag kang pumatay ng mood. Ulitin ko sa huling pagkakataon. Ako ang nagpapatupad ng batas dito sa hotel. At sa ngayon, nasa ilalim din siya ng pamamahala ko. Ang lalaking ito ay hindi magpapatalo sa lakas ko. Mag-iingat ka. Pumunta ka ba talaga dito para iligtas ako? Hindi. Magtapat ka nga. Sana nga ay makaligtas ka sa level na ito. Walang benta ang AC ngayong araw. Bagsak ka sa iyong performance evaluation. Oh. Kailan mo pa sinabing may evaluation pala? Ako ang manager, kaya ako ang masusunod. Hindi mo natapos ang trabaho mo. Nilabag mo ang pangunahing patakaran ng laro. Mayroon akong customer. Siya ang susunod kong kliyente. Siya si Captain Luzan, empleyado rin siya. Bakit? Bawal na ba mag-relax ang empleyado? Basta't humiga siya sa loob ng essay room. Customer ko na siya. Captain, tingnan niyo po ang inyong balikat. Ang tigas, parang bakal. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Para makapag-relax ng husto. Gamitin mo ang card ko. I-reserve mo ang kwartong ito para sa akin. Kakaiba ang nararamdaman ko. Dapat ay plinano ko ang pagpatay sa kanya. Pero hindi ko talaga magawang saktan siya. Parang pamilyar ito. Ang pilat na ito ay katulad ng sa multong walang ulo. Captain, kuya. Nabalitaan ko na may 13 tao ang ibinaon sa ilalim ng pundasyon noon. Hindi ko alam. Narinig ko na may ika-13 palapag ang hotel na ito. Bilang security captain, hindi mo ba talaga alam kung paano pumunta doon? Kung gusto mong malaman, hanapin mo mag-isa. Anong pinakain mo sa akin? Wala naman masyado. Isa lang itong candy para mahalina ka. At mailabas ang nilalaman ng puso mo. Saan mo nakuha iyan? Taglay ko ang talentong nakakaakit ng lahat. Ang bumili ng gamot sa system ay napakadali lang para sa akin. Ang talentong Charm of 1,000 Lovers. Iyon ang uri ng talentong pipilit sa iyong sumuko sa akin. Captain Luzan, magsisimula na ang investigasyon ko. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Gusto mo bang ilabas lahat ng sikretong itinatago mo sa loob? Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Ang peklat sa balikat mo, at ang tungkol sa walang ulong multo. Ano ba talaga ang pinagdaanan mo? Noon, may 14 kaming miyembro sa squad. Lahat kami ay natrap sa hagdanan ng gusaling hindi pa tapos ang konstruksyon. Kuya Lu, ikaw lang ang tanging pag-asa namin. Magsama ka ng tulong at sunduin mo kami pauwi. Huwag kang mag-alala. Tambakan na lang ng semento ang area na iyon. Sabihin niyo na lang na patay na silang lahat. Hindi sila patay. Mga buhay na tao sila. Bayaran na lang ang bawat pamilya ng ilang libo para matapos na ito. Sa 14, ako lang ang tanging nakaligtas. Pagkatapos nyon, hindi ko na kayan harapin ang 13 kong kapatid.
Kaya sinunog ko ang sarili ko sa hotel na ito para pagbayaran ang kasalanan ko. Kaya naman pala hindi talaga exist ang ika-13 palapag, tama ba? Iyon ang daan para makauwi sila. Dalin ang 13 labi, at ang pinto ay magbubukas para sa mga buhay. CJ, iuwi ko na kayo. Hintayin mong matapos ko ang dungsyo na ito. At titingnan ko kung paano rin kita isasama. Congratulations, player, na-unlock mo na ang main mission. Kolektahin ang 13 labi. Ikaw. Si Captain Luzan, siya ay. Huwag mo siyang istorbohin. Kung hindi, kahit si Captain Lu ay hindi kayang banggain ang taong iyon. Hindi ko susubukan. Nagsisimula ng lumamig. Sa tindi ng ginaw na ito, magiging estatwa na ako ng yelo. Para uminit, kailangan itong inumin. Masarap. Kasama ang mag-asawa sa hotel na ito. Eksaktong may 13 panauhin. Ang isang iyon sa palapag na ito. Ayaw kong mamatay sa loob ng banyo. Wala nang mga halimaw. Siguradong tepok na tayo. Odo. Bisita mula sa room 102. Pumatay ka ng tao habang naliligo. Ang bastos mo naman. Ang babaeng ito. Kayang bumunot ng ulo. Nakakatakot. Anong ginagawa niyo rito? Masyadong malamig. Naisip naming pumunta rito para magpainit. Kunin mo ang sako na lalagyan ng mga tuwalya. Sumunod kayo sa akin. Halika na rito. Kung mahilig kang uminom ng tubig, uminom ka ng maisipa. Isa ko iyan. Ruan, ikaw ang Diyos ko. Pangako ko. Kapag nakalabas na ako rito, ako na ang bahala sa iyo. Sa susunod na mga ilangan ka, hanapin mo lang ako sa Pitogi District. Tara na, pupunta tayo para kunin ang susunod. Dapat ay may multong asawa pa sa hallway. Nandoon siya. Sigurado ba tayong pupunta tayo roon? Tadhana ang nagtagpo sa atin. Bakit ka tumatakbo? Naaalala kong gusto mo ng bagong balat.